So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, pag-usapan natin itong pinapaingay ngayon ng mga DDS. Talagang itong mga DDS na to, talagang mga desperado na kung ano-ano na lang ang ginagawang imbento. Ito kasing video na to, makikita natin, may isang lalaki na nagpapicture kay Pangulong Bongbong Marcos, siyang nakapula. At sa kanang kamay niyan, may inaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong ng mga DDS, ano yung inabot? Di ba? Ang sabi naman sa comment section ng video na yon, ng post ng isang DDS, yung political witch boy, ang sabi, no, sa comment section, cocaine daw, drugs daw, ang inabot daw dun kay Pangulong Bongbong Marcos ng lalaking nakapula. So, yan yung pinapakalat nila ngayon. Kung titingnan mo yung post ng political witch boy, 2,500 shares, ibig sabihin, marami rin nag-share ng mga tagilid yung utak. Ngayon, ano nga ba yung inabot dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang inabot kay Pangulong Bongbong Marcos ay ito. Yan. Kung di ako nagkakamali, isang pin yan. Pin. Dahil itong lalaking to, ang trabaho niyan, ang negosyo niyan, nag-i-engrave ng mga pin, ng mga medalyon. Yan ang mismong negosyo niyan. Kaya normal lamang na magregalo siya kay Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan. At dahil dyan, sa video na yan, etong mga DDS ngayon, ang ingay na naman. Sa sobrang ingay nila, talagang pinagpapalagay nila na talagang nag-abot ng illegal na drug kay Pangulong Bongbong Marcos sa video na yan. Pero ngayon, tumatahimik na naman sila dahil alam na, napatunayan na hindi naman pala droga yung inabot, kung hindi, pin. So ito ba yung mga klaseng kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Mga mabababaw bumanat? Mga mabababaw tumira? Ang problema pa dyan, marami pa mga BBM vlogger na ngayon nagiging DDS na ang pumapatol dito. Meron pa si Vincent Tabigi, pinost, sinabi yan. Ang post niya, ang caption niya, papel ba? Tingnan nyo kung papel ba yan. Yan ang post niya. Wala tayong magagawa dyan. Siyempre, alam naman natin, karapatan niya ni Vincent Tabigi. Ang problema lang dyan, ang pakit kasi tingnan. Pinagkakitaan niya si Pangulong Bongbong Marcos dati, tapos ngayon sinisiraan niya, binabalatan niya ng ganyan. Diba? Tagal-tagal, layo-layo pa naman ang politika. Tutusin si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na yan tatakbo, pero yan ang target nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na tatakbong presidente yan. Pero yan ang tinatarget nila. Diba? Nakakalungkot lang dito kay Vincent Tabigi, medyo tumatagilid na yung utak, di ba? Hindi natin masisisi. Kaso, marami nagsasabi kapag nagpupunta to ng Malacanang, malakas daw to kumain. Sa katunayan, doon sa Ilocos, nagpunta kami, malakas nga talaga kumain. At sabi, nag-take out pa to ng 6 na empanada. Sabi ha? Oh. Di ba? So, eto si Vincent Tabigi, pabayaan na natin niya, karapatan niya po yan. Karapatan niya yung pinagagawa niya. Kung gusto niyang suportahan yung kadiliman, kung gusto niya mapunta sa kadiliman, wala tayong magagawa. Kasi talaga namang DDS yan. Dati pa alam ko ng DDS yan. Marami sa mga BBM vlog, meron sa mga BBM vlogger, hindi naman madami, na mga DDS dahil sila mismo nakakausap ko. Pero pinabayaan ko naman kasi syempre karapatan nila na sila ay DDS. Kasi yung iba doon, taga Davao pa. Diba? Hindi natin sila masisisi, karapatan nila yun. Problema nga lang, kapag siniraan na nila si Pangulong Bongbong Marcos, yun ang talagang hindi dapat natin palagpasin. So kayo, ano sa tingin nyo? Ano pa kaya ang ibabanat ng mga DDS dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa tingin ko, purdoy na to kasi kahit maliliit na issue, ginagawa nila ng kwento para, kunyari, may banat sila at masira si Pangulong Bongbong Marcos. So hanggang dito na lang. Salamat.